Jonas! Jonas, nasa ka ba? Lumapit ka nga rito! Bilisan mo! Jonas! Ano ba yan? Bakit ang tagal-tagal mo? Nandito na po, Tita Marga. Huwag na po kayo sumigaw. Bakit ba ang tagal-tagal mo lumapit sa akin? Ano bang ginagawa ba? Nagluluto po ako sa kusina eh. Hindi po ba ako palagi nagluluto dito sa atin? Kasi kumpara po sa inyo, mas masarap po ako magluto. Saka, ano po bang kailangan nyo? At kung makasigaw po kayo para pong may sunog. Hindi mo nakikita na ang tataas ng mga damo sa harapan ng bahay natin? Nako, nakalimutan mo na ba ang sabi ko sa'yo na huwag mong hahayaang tumaas ng ganyan ang mga damo dyan dahil baka ahasin tayo dito. Paano ko po ba tatabasin yan? Wala po tayong karit eh. Ang hirap naman po kapag itak po ang gagamitin ko. Talaga nagdadahilan ka pa. Ang sabihin mo, tamad ka lang talaga. Wala ka nang ibang alam gawin kundi ang magluto na para bang restaurant itong bahay ko. Tita Marga naman, nagpa-practice lang po kasi ako magluto ng iba't ibang putahe. Malay niyo po, di ba? Makapagtrabaho po ako sa isang malaking restaurant. Siyempre, malaki po ang sahod ko kapag ganun. Tapos, makapagbigay po ako sa inyo ng pera. Ayaw niyo po ba nun? Hay nako, tigilan mo nga ang ilusyon mong yan na makakapagtrabaho ka sa malaking restaurant. Wala kukuha sa kagaya mo na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ang gawin mo ay maghanap ka ng trabaho na bagay sa natapos mo. Huwag ka masyadong ilusyonado. Lahat po tayo ay binigyan ng ating Panginoong Diyos ng talento. Talento na maaaring magamit natin sa kabuhayan o hindi naman kaya ay upang makilala tayo. Pero paano kung ang talentong meron ka ang siyang magdadala sa iyo sa isang kapahamakan? Matatawag mo pa ba na isa itong talento o isang sumpa? Magandang araw po sa inyo at pati na rin po sa inyong mga tagapakinig. Isa po ako sa napakaraming nakasubaybay sa mga bago mo pong upload sa channel niyo po na The Voice Addict. At isang malaking karangalan po para sa akin na maisabuhay sa channel niyo ang aking kwento. Hindi ko po makakalimutan ang pangyayaring ito dahil dito ko napatunayan na may mga taong magaling magpanggap upang makuha nila ang gusto nila. At madalas, sila yung inaakala natin na hindi gagawa ng masama. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Jonas. At ito ang aking kwento. Ay, grabe! Bundat ang tiyan ko! Ang dami kong nakain! At sarap talaga ng sinigang mo, Jonas! Parang lahat naman po yata ng luto ko gusto nyo eh. Pero hindi na po ako nagtataka kung bakit masarap po ako magluto kasi nagmana po ako kay tatay eh. Oo na. Nagmana ka na sa tatay mo. Yung tatay mong si Raulo na pinagpalit ang nanay mo sa mas mayabang matandang babae at kinalimutan kayo ng nanay mo. Tapos, nang nagkasakit ang nanay mo na kapatid ko, ay hindi man lang tinulungan ng tatay mong makasarili. Kaya walang dapat sisihin kung bakit namatay ang kapatid ko, kundi ang walang yang ama mo. Tita naman, huwag niyo naman po pagsalitaan si tatay ng ganyan sa harapan ko. Tatay ko pa rin po siya at masakit po para sa akin na nakakarinig po ako ng mga ganyang salita tungkol sa kanya. At bakit? Nagsasabi lang naman ako na totoo. Si Raulo talaga ang tatay mo na yon. Kahit nga ikaw, kinalimutan ka na niya. Nasaan ba siya ngayon? Hindi ba kasama yung matandang babae na yon at nagpapakasarap sa buhay habang ikaw nandito at naghihirap? Tingnan mo tuloy ang nangyari. Pati ako ay nadamay sa kamalasan mo. Hay, nako, Diyos ko. Ano ba naman kasi klaseng buhay ang ibinigay mo sa akin? Ako na nga kumupkop sa pamangkin kong ito. Pero bakit wala pa rin akong pagpapalang natatanggap mula sa iyo? Bakit hindi pa rin ako yumayaman? Alam mo tita, meron akong alam na paraan para yumaman tayo. Hoy Jonas, baka yung paraan na naiisip mo ay illegal ha? Kung pagbibenta lang ipinagbabawal ang gamot na nasa utak mo, ay tigil-tigilan mo ako.
Mas gugustuhin ko pang maghirap at magdindil ng asin kaysa gumawa ng labag sa batas. Tapos ang ending ay makukulong ako. Tito naman, napaka-judgmental niyo naman po. Hindi po illegal itong naiisip ko. Legal na legal po ito. Ah, ganun ba? Ano ba yung naiisip mong paraan para yumaman na kayo, yumaman tayo? Okay, sige, makinig po kayo Okay, sige tita. Hindi po ba magaling ako magluto? Naisip ko po na ano kaya kung gamitin ko po ang kaalaman ko sa kusina para sa pagtatayo natin ng negosyo. Magtayo tayo ng karinderya sa harapan. Hindi ba walang karinderya dito sa barangay natin? Oh, ibig sabihin, wala tayong kakompetensya. Sa atin bibili lahat ng tao ng ulam nila. Karinderya talaga? Hindi ka ba nag-iisip? Sa tingin mo, yayaman tayo dahil sa karinderya? Bakit hindi restaurant ang ipatayo mo? Kasi kapag ganon, ay talagang yayabang ka na todo-todo. Siyempre, dun po muna tayo sa makatotohanan at kaya natin. Mag-uumpisa po tayo sa maliit tapos malay nyo, pagdating ng araw, maging restaurant yung karinderya natin, di po ba? Gagalingan ko naman po sa pagluluto Sisiguraduhin ko na babalikan tayo ng mga tao dahil sa masarap na pagkain na ibibenta natin. Talagang makakalimutan nila ang pangalan nila pag natikman nila ang luto ko. Hay nako, tigilan mo na kayong iniisip mo yan, Jonas. Ang gusto ko, kung magtatayo tayo ng negosyo, ay yung yayaman kagad tayo. Pero kung karinderya talaga, hay nako. Baka malugi lang tayo dyan. Bakit po kasi pagkalugi kagad ang nasa utak nyo, tita? Think positive lang dapat tayo. Sa karamihan naman po ng malalaking negosyo ngayon nagsisimula talaga sa ibaba Siyempre, kung magsisikap tayo at sisipagan natin ay hindi malabong magtagumpay at maging mayaman din tayo. Hay nako, sinabi lang tigilan mo ko, Jonas. Hindi tayo magtatayo ng karinderya. Alam mo kung ano maganda mo gawin, ha? Yung mapapasaya mo ko. Maghanap ka ng trabaho doon sa bayan. Ang daming hiring doon ngayon. Imbis na nagbebenta ka ng lutong ulam ay ganun na lamang ang gawin mo. Mas okay yon. Kasi kada kinsenas ay may sweldo ka matatanggap. Wala akong pakialam kung ikaw ang napapagod. Saka, kontento ka na ba talaga sa kinikita mo yan? Saka okay na ba sa'yo kung kumita ka ng 100 kada araw? Hoy, Jonas! Halos wala ka lang mabibili sa 100 peso sa panahon ngayon. Tandaan mo yan. Basta, gawin mo ang sinasabi ko. Maghanap ka ng totoong trabaho at hindi yung luto ka ng luto na para mag-ikakayaman mo yan. Natahimik ako sa sinabi ni Tita Marga. Masakit para sa akin na wala siyang tiwala sa ideya ko na magtayo kami ng karinderya. Ang totoo kasi ay napapagod na rin akong maglako ng mga niluluto kong pagkain at kung magkakaroon kami ng pwesto kahit sa harapan ng bahay ay malaking ginhawa sana yon sa akin. Nagpunta ako sa palengke matapos namin mag-almusal para mamili ng rekado sa ibebenta kong ulam para sa araw na yon. Aksidente ko namang nakita sa bilihan ng gulay ang kababata at kaibigan ko na si Nerissa. Nilapitan ko siya at nagulat siya nang nakita niya ako. Oh, ikaw pala, Jonas. Kamusta ka na? Eto, poging-pogi pa rin. Ikaw, kumusta? Ilang araw na kitang di nakikita. Abala kasi kami ni Lolo Jose sa paghanap kay Kuya Albert Pakiramdam kasi namin ay hindi kumikilos sa mga pulis para hanapin ang kapatid ko. Kaya kami na ang personal na naghahanap sa kanya. Wala pa rin ba kayong balita tungkol sa kuya mo? Sa kasamaang palad, wala pa rin. Wala nga kaming ideya kung saan siya nagpunta o kung ano na nangyayari sa kanya. Kahit yung mga huling tao na nakausap niya, tinanong na nga namin pero wala kami nakuhang impormasyon. Hindi na nga namin alam kung buhay pa ba si kuya o hindi na. Ano ka ba naman, Nerissa? Huwag ka magsalita ng ganyan. Sigurado ako na buhay pa si Albert. Ewan ko. Pero hindi ko na alam kung ano talaga ang iisipin ko. May git 1 linggo na kasi nawawala si Kuya Albert at hindi niya to gagawin. Hindi siya mawawala ng ganito katagal. Kaya talagang nag-aalala na kami ni Lolo Jose.
Hindi ba kayo nagkaroon ng pagtatalo bago siya nawala? O baka napansin niyo na meron siyang problemang dinadala? Hindi kami nag-away ni Kuya. At ganoon din sila ni Lolo. Bago pa nga nawala si Kuya ang saya-saya niya kasi bagong sahod siya Ang sabi pa nga niya, ipapasyal niya kami ni Lolo sa bayan kasi meron daw doon peryahan. Oo nga no, nakapagtataka nga talaga ang pagkawala ng kapatid mo. Pero hayaan mo, ipagdadasal ko na sana makita niyo na siya. At kung meron man akong maitutulong sabihin ko. Nakakapagtaka talaga ang pagkawala ng kapatid mo. Pero hayaan mo, ipagdadasal ko na sana makita niyo na siya. At kung ano man ang matutulong ko, sabihan mo lang ako ha. Handa akong tumulong sa kahit na anong paraan. Maraming salamat, Jonas. Pero malaking bagay na para sa amin ang pagdadasal mo. May awa ang Diyos ni Risa. Makikita niyo rin si Albert at makakasama niyo ulit siya. Sana nga, Jonas. Sana nga. Nagpaalam na ako kay Nerissa dahil kailangan ko nang mabili ang mga dapat kong bilhin. Isang malaking misteryo talaga ang biglaang pagkawala ng kapatid ni Nerissa. Lahat ng tao sa aming lugar ay may kanya-kanyang haka-haka sa dahilan ng pagkawala ni Albert. May ilan na nagsasabing naglayas ito dahil may problema sa pamilya. May nagsasabi rin na nakipagtanan na ito at meron ding nag-iisip na patay na ito. Ngunit para sa akin ay hindi dapat gumagawa ng kuro-kuro ang mga tao dahil mas nakadadagdag lang yun sa hirap na pinagdadaanan ni Nerissa at ng lolo nito na si Mang Jose. Pagdating ko sa bahay ay naabutan ko si Tita Marga na nagbubunot ng buhok sa kilikili. Sa harap ng pintuan, tinapunan niya ako ng matalim na tingin. Aba, bakit ang tagal-tagal mo naman yata sa palengke? Ang dami pang gagawin dito tapos kung ano-ano pang ginagawa mo. Ayan, nakikita mo, yung damo sa harapan. Hindi niyang gagabasin ang sarili niya, kaya gawin mo na yan. Pasensya ka na tita. Medyo napakwento kasi ako kay Nerissa Talaga, sigurado ko na ang napag-usapan niyo ay ang nawawala niya kapatid. Ang napag-usapan niya, anong mga sinabi niya? May impormasyon na ba sila kung ano nangyari kay Albert? Hanip pa. Chismosa ang tanungan niyo tita. Ano ba pakialam mo? Kailangan ko ng impormasyon para meron akong maichichika sa mga kumari ko. Tita, pwede bang huwag ka na makisali sa mga taong pinagchichismisan ng pagkawala ni Albert? Sa totoo lang po kasi, hindi kayo nakakatulong sa problema ni Nerissa Hindi ba pwedeng imbis na pag-usapan nyo sila ay ipagdasal nyo na lamang na makauwi ng ligtas si Albert? Ganun. Hindi mo mapipigilan ang mga bungaka namin. Aba, talaga namang dapat pag-usapan ang pagkawala ng kapatid ni Nerissa kasi nakapagtataka ang bagay na yon. Saka, ano ba sinasabi mo makakauwi ng ligtas si Albert? Ang sabi ni Tonya ay baka nagbebenta ng illegal na droga yang si Albert at itinumba na siya ng mga pulis. Kaya sabihin mo kay Nerissa, huwag na siyang umasa na babalik pa ang kuya niya. Tita, huwag po kayo naniniwala kay Aling Tonya. Nako, sa 10 kwento nun, kahit isa walang totoo Saka imposible po nagbebenta ng illegal na droga si Albert. Napakabait na tao po nun Alam niyo ba, na pwede kayong makasuhan sa pagkakalat ng hindi totoong kwento? Aba tita, paninirang puri po yan. Baka mabilibid kayo. Aba, bakit naman ako kakasuhan? Nakikichismis lang naman ako. Si Tonya ang dapat nilang kasuhan at ikulong kasi siya ang nagpapakalat nun. Basta tita, wag na po kayong makisali sa mga chismisan at baka ikapahamak niyo pa po yan. Sige po, aasikasuhin ko na po itong lulutuin ko. Saka, bibili rin po pala muna ako ng asin doon sa may tindahan. Nakalimutan ko Dinala ko muna sa kusina ang mga pinamili ko at muli akong lumabas para bumili ng asin. Medyo malayo ang nag-iisang tindahan sa lugar namin at habang naglalakad ay napansin ko na may itinatayong parang bahay sa malawak na lupa na ang alam namin ay walang nagmamay-ari. Matapos kong makabili ng asin
ay umuwi na rin ako. Nasa kusina si Tita Marga at umiinom siya ng kape. Tita, nakita niyo po ba yung tinatayong bahay dun sa may dating bakanting lote? Yung malapit po sa tindahan dito sa atin? Nakita ko na yon. Pero ang sabi-sabi hindi yung bahay kundi karinderya. Parang ang laki naman po nun para sa isang karinderya. Di malaki karinderya. Pero kung karinderya nga po yun, ibig sabihin, wala na. Naunahan na po tayo sa ideya ko na magtayo ng karinderya. Makapagsabi ka naman na naunahan. Bakit? Kaya bang magpatayo ng karinderya? Mahal-mahal na materialis ngayon. Alam mo, sundin mo na lamang ang sinabi ko sa'yo. Maghanap pa ng trabaho. Kung ako sa'yo, mag-a-apply ako doon sa karinderya tinatayo. Total magaling ka naman magluto, di ba? Ano pong a-applyan ko ron? Subukan mo mag-apply ng dishwasher. Malamang kusinero ka. Lintik na ito. Sinabi ko na magaling ka magluto, di ba? Tinatanong mo pa kung anong a-applyan mo. Pero ano po kaya kung imbis na mag-apply ako doon, magtayo na lang po tayo ng sarili nating karinderya. Kahit maliit lang muna. Oo, pwedeng mas malaki yung karinderya na yon. Pero syempre, ang mas tatangkilikin ng mga tao ay kung sino ang nagluluto ng mas masarap na pagkain, di po ba? Hay nako, Jonas, pwede ba? Tigilan mo na kayang ilusyon mong yan sa pagtatayo ng isang karinderya. Mas matutuwa pa ako sa'yo kung mag-a-apply ka roon bilang isang kosidero. Kasi siguradong sasahod ka. Hindi gaya ng naiisip mo negosyo na hindi mo alam kung magkano ang kikitain mo sa isang araw. Tapos kapag nalugi ka, ay iiyak-iyak ka. Tita naman, bakit ba wala kang tiwala sa ideya ko na yun? Pero, sige. Susubukan ko po mag-apply doon. Pero kung ako masusunod, ay mas gusto ko po na magkaroon tayo ng sariling karinderya natin. Ha? Tigilan mo ko, Jonas. At ayoko na marinig yung kari-karinderya mo. Simula ngayon. Dahil umay na talaga ako sa sinasabi mong yan. Alam ko po na hindi ako mananalo kay Tita Marga kahit na anong sabihin o paliwanag ang gawin ko. Kaya nagdesisyon ako na wag nang ipilit sa kanya ang pagtatayo namin ng sariling karinderya. Naging mabilis ang paggawa ng malaking karinderya sa aming lugar. Naging usap-usapan ng mga tao na mukhang mayaman ang nagmamay-ari noon, hanggang sa kumalat ang bali-balita na may ilang tao ang nawawala, hindi lang sa lugar namin, kundi sa iba pang barangay. Doon na nagkaroon ng haka-haka na baka merong sindikatong nangingidnap ng mga tao at binibenta ang lamang loob sa black market. Isang tanghali, habang naglalako ko ng ulam, ay napadaan ako sa bahay ni Risa. Tinawag ako ni Risa, kaya lumapit ako sa kanya. Anong tinda mong ulam? Adobong manok at pinakbit. Bigyan mo nga ako, tigisa. Nako, sigurado magugustuhan mo mga to. Masasarap to. Wala naman akong hindi nagustuhan sa mga luto mo eh. Ikaw pa ba? Ito. 50 lang lahat. Oo nga pala ni Risa. Nabalitaan mo na ba yung tungkol sa mga nawawalang tao? Imposibleng hindi ko mabalitaan yun. Kasi yan ang laman ng tsismisan dito sa atin eh. Alam mo, naisip ko tuloy na baka merong koneksyon ng pagkawala ni Kuya Albert sa pagkawala ng mga tao ngayon. Ang ibig mo ba sabihin ay iisa lang ang dahilan ng pagkawala nila? Tama ka, Jonas. Yan ang agad na naisip ko nang marinig ko ang balita. Sa totoo lang, parehas tayo nang naiisip eh. Alam ko na hindi maganda ang nangyayari ngayon, pero maganda to para sa kaso ng kapatid mo. Dahil mas marami ng tao ang nawawala, ibig sabihin ay tututukan na ng mga pulis ang kasong to. At kung tama tayo na konektado ang pagkawala ng ilang tao sa pagkawala ng kapatid mo, kapag naresolba ang kaso ng mga nawawalang tao, ay ganun din ang sa kuya mo. Sana nga, Jonas. Kasi sa totoo lang, ay nilalakasan ko na lamang ang loob ko para kay Lolo Jose. Hindi na kasi siya nakakatulog at kahit na pagod na siya, yung paghahanap pa rin kay kuya ang gusto niyang gawin sa araw-araw.
natatakot na rin ako na baka nga totoong may masamang nangyari na kay kuya. Labis akong naawa kay Nerissa nang tuluyan na siyang napahagulgul ng iyak. Niyakap ko siya para maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Hinayaan ko lang siyang umiyak ng umiyak at nang pumalma na siya ay saka naman ako nagpaalam. Makalipas ang ilang araw ay tuluyan nang natapos ang tinatayong karinderya sa lugar namin. Inakala ng lahat na magbubukas na yun, pero halos 1 linggo na ang nakalipas ay nanatili pa rin yung sarado. Isang hapon, pag uwi ko sa bahay mula sa paglalako ng ulam, ay umupo ako sa duyan sa labas para magpahangin. Laking gulat ko nang humahangos na dumating si Tita Marga na may dalang malaking karatula na may nakasulat na wanted. Kusinero. Jonas! Jonas, tignan mo to! Tignan mo at basahin mo! Wanted kusinero. Wanted po si kusinero? Ibig sabihin hinahanap siya ng mga pulis, tita? Ano mo bang krimen ang nagawa niya at wanted siya? Nagnakaw po ba siya o meron siyang pinatay? Anak ng pitong kagaw. Isa't kalahating bungol ka rin pala, no? Iyampas ko kaya itong karatula sa pagbubuka mo, nagbalog yung utak mo. Hindi wanted si kusinero. Ibig sabihin ito ay naghahanap sila ng kusinero. Ay, oo nga pala, sorry. Medyo pagod po kasi ako kaya hindi gumagana ng maayos ang mga brain cells ko ngayon eh. Tita, sino po palang naghahanap ng kusinero? Yung bagong tayo karinderya dito sa atin. Nakita ko tong karatula doon sa harapan nila kaya kinuha ko. Naku tita, bakit mo kinuha yan? Pag nanakaw yung ginawa mo, makukulong ka niyan, tita. Parang karatula lang makukulong na kagad. Saka kinuha ko ito para wala lang iba makakita. Ang gusto ko kasi ay ikaw lang ang mag-a-apply doon bilang kusinero nila. Pero tita... Nako. Huwag ka nang magpero-pero. Gawin mo na lang ang gusto ko para matuwa ako sa'yo. Sa laki ng karinderya na yon, sigurado ko na malaki rin ang pasahod doon at sigurado ko na makukuha ka kasi magaling ka magluto. Kaya bukas, magluto ka ng 2 tahe at dadali natin doon sa karinderya. Kapag natikman nila ang luto mo, sure na sure ako na ikaw na ang kukunin nilang kusinero on the spot. Sige. Susubukan ko po kung yan po makapagpapasaya sa inyo. Nang sandaling yon, ay mas naramdaman ko na gusto talaga ni Tita Marga na magkaroon ako ng regular na trabaho. At yun ay dahil sa kinuha niya pa yung karatula dun sa bagong karinderya. Naisip ko na pagbigyan siya sa gusto niyang mangyari at baka magbago ang pakikitungo niya sa akin kapag ganun ang ginawa ko. Kinabukasan, maaga ako nagpunta sa palengke para mamili ng sangkap sa 20 putahe na lulutuin ko. Naisip kong magluto ng kaldereta at sisig. Pag uwi ko, ay sinimulan ko kagad ang pagluluto at nang natapos na ako, ay sinamahan ako ni Tita Marga sa pag-a-apply ko sa karinderya. Dala niya yung malaking karatula dahil kailangan niya yung ibalik. Pero pagdating namin doon ay may mga nakapila ng ibang aplikante. Wala kaming nagawa kundi ang pumila na rin. Mukhang marami na palang nakakita ng karatula bago niyo kunin, tita. Tignan niyo oh. Marami na nag-a-apply. Kaya nga sana pala inagahan natin ang pagpunta rito. Tita, ano kaya kung umuwi na tayo? Sa tingin ko sa dami na nag-a-apply hindi na ako mapipili dyan Ano ka ba naman? Napakahina talaga ng loob mo. Saka sayang yung niluto mong pagkain. Think positive lang. Minsan talaga ay kailangan mo sumugal sa buhay. Dito lang tayo at hindi tayo aalis hanggang hindi ka nakakapag-apply. Napilitan ako manatili sa pila. Mabuti na lang at medyo mabilis umusad ang pila hanggang sa ako na ang papasok sa karinderya. Maraming mesa at upuan sa loob at parang hindi na ngayon isang karinderya kundi isang restoran na. Isang lalaki ang nakaupo sa gitna. Seryoso ang mukha niya, makapal ang bigote.
at may kakaiba sa paraan ng pagtingin niya sa amin. Sinenyasan niya kami na lumapit, kaya nagmadali naman kaming lumapit sa kanya. Sino sa inyo mag-a-apply bilang kusinero? Ito po sir, ito po. Ito pamangkin ko. Naku sir, napakasarap po nito magluto. Lahat ng putahe, lalo na ang mga Pilipino pod, ay kaya-kaya niyang lutuin. Kung tatanggapin niyo po siya, ay hindi po kayo magsisisi. Promise po, swear to God. Cross my heart. Hindi ako nadadala sa salita. Ang gusto ko ay matikman ang luto ng pamangkin mo. Ganun ho ba? May dala po kami ditong niluto niya. Jonas, ilapag mo yung niluto mo. Bilisan mo! Oo nga pala, sir. Ako nga pala si Margaret. Marga for short. At ito naman po si Jonas. Wala nang for short. Ako si Leon. Sige na, Jonas. Ilagay mo na rito sa lamesa ang niluto mo para mahusgahan ko na. Kinakabahan kong inilapag ang 2 plastic container sa lamesa. May sariling kubyertos si Sir Leon at yun ang ginamit niya sa pagtikim sa mga niluto ko. Nang tikman ni Sir Leon ang mga niluto ko, ay hindi muna siya nagsalita. Ninamnam muna niya ang lasa ng mga yon. Umulit siya ng tikim sa 2 putahe. Nagkatinginan kami ni Tita Marga at alam ko na gaya ko ay kabado rin siya. Maya-maya ay tumango-tango si Sir Leon. Tinawag niya ang isang lalaki na nakatayo sa sulok. Lumabas ka at kausapin mo mga tao sa labas. Pauwi mo na sila at sabihin mo na nahanap ko na magiging kusinero ng aking karinderya. Tumalima naman ang lalaki at nang muli kaming magkatinginan ni Tita Marga ay may saya sa aming muka. Sir Leon, ang ibig mo ba sabihin si Jonas na ang kukunin mong kusinero mo? Oo, nahuli niya ang pihikan kong panlasa. Simple ang lasa ng luto niya, pero masarap. Malinamnam at hindi nakakaumay. Ganitong klase ng luto ang hinahanap ko. Yung simple at hindi komplikado, pero hahanap-hanapin mo. Nako, maraming salamat po, sir. Hindi po kayo magsisisi dito sa pamangkin ko kasi talaga masarap to magluto. Lahat po ay kaya-kayang lutuin. Promise po yan. Tita, pwede ba tumahimik ka na muna? Tita, pwede ba tumahimik ka na muna? Kung makapagsaya ka naman dyan parang ikaw ang natanggap sa trabaho Nakakahiya naman kay Sir Leo ang ingay-ingay nyo. Ano ba pakialam ba? Masaya naman talaga ako dahil sa wakas may trabaho ka ng lintik ka. Sa wakas ay makakatulog ka na sa mga gastusin sa bahay. Hindi mo na kailangan maglako ng ulam kasi dito ay magluluto ka lang na magluluto. Sir Leon, magkano pala ang sahod dito ni Jonas? Sa katuwing kailan po siya sa sahod? Buwanan po ba, kinsenas, lingguhan o arawan? Tita, tama na! Anong tama na? Kailangan ko malaman kung magkano sasahurin mo para makasiguro ako na hindi mo ako pagtataguan ng pera. Si Jonas ang magtatrabaho rito. Kaya si Jonas lang ang kakausapin ko pagdating sa bagay niyan. Marga, di ba? Yun ang pangalan mo. Apo sir. Ako po si Marga. Sa puntong ito, Marga, ay kami na lang ni Jonas ang mag-uusap kaya mawalang galang na. Pero maaari ka nang lumabas. Sa labas mo hintayin si Jonas at kung sasabihin niya sa'yo ang mga mapag-uusapan namin, ay nasa sa kanya na yon. Sir, ako na po kasi ang tumayong magulang nitong si Jonas. Ulila na po kasi ito. Kaya gusto ko sana marinig ang mga pag-uusapan po ninyo. Hindi na bata si Jonas para magbantay ka pa rito. Gaya na sinabi ko, lumabas ka na dahil ang pag-uusapan namin ay sa pagitan lang naming dalawa. O baka naman gusto mong bawiin ko ang trabahong ibinigay ko. Huwag naman po. Sige, lalabas na po ako. Eto na. Lalabas na ako, sir. Jonas, galingan mo ha. Good luck sa'yo. Ay! Ikaw na talaga. Isang peking ngiti ang pinakawalan ni Tita Marga bago siya lumabas. Nang kami na lang ni Sir Leon ang naroon, ay isang nakakabinging katahimikan
ang namagitan sa aming dalawa. Maraming salamat po talaga dahil ako po ang kinuha niyong kusinero dito sa karinderya niyo. Saka, pasensya na po kay Tita Marga ko ha. Ngayon ay pwede na natin pag-usapan ang sahod mo. Lingguhan na magiging sahod mo rito. Kada linggo, sasahuran kita ng 5,000 piso. Sa isang buwan ay may 2 kang araw na pahinga. Ang araw ng pahinga mo ay tuwing una at huling araw ng isang buwan. Kung pupayag ka sa mga sinabi ko, ay pwede ka na magsimulang trabaho bukas. 5,000 kada linggo? Ibig sabihin, 5 times na linggo equals sandali. Kinikwenta ko pa eh. 20,000 piso ang kabuuan ng sahod mo kada buwan. Sa palagay ko, ay malaki na yon, lalo na't nasa probinsya tayo. Isa pa, paniwala lang yon. Kapag naging magandang trabaho mo, ay baka taasan ko pa ang sahod mo. Ano, Jonas? Tinatanggap mo ba ang trabaho bilang kusinero ko? Oo naman po, tinatanggap ko. Napakalaki nga po ng 20,000 pesos para sa akin eh. Malaking tulong po yun. Hindi lang po sa akin, kundi para na rin po kay Tita Marga. Kung ganun, bukas na pwede ka na magsimula. Mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 12 ng hating gabi ang trabaho mo. At tandaan mo, wala kang ibang gagawin kundi ang magluto. Hindi ka pwedeng lumabas ng kusina, maliban na lang kapag tapos na ang trabaho mo. Hindi rin libre ang pagkain mo. Kailangan mo magbaon ng sarili mong pagkain. Kahit ang pagtikim sa mga lulutuin mo ay hindi pa pwedeng gawin. Ako ang magdidesisyon ng lulutuin mo bawat araw. Makikita mo lista ng mga putaing lulutuin mo sa ibabaw ng freezer sa kusina. Tatandaan ko po sir lahat ng sinabi niyo. Maraming salamat po sa tiwala niyo sa akin, Sir Leon. Huwag mo akong bibiguin, Jonas. Gusto kong malaman mo na hindi ito pangkaraniwang karinderya na bukas sa lahat ng gustong kumain. Pili lamang ang pwedeng kumain dito at ako ang mismong pumili sa kanila. Ano po? Hindi po bang karinderya isang murang kainan na pwedeng kumain ng kahit na sino basta may pambayad? Hindi ba narinig ang sinabi ko? Hindi ito pangkaraniwang karinderya lamang. Sa ngayon, tapos na ang pag-uusap natin dalawa. Kung may iba ka pang tanong tungkol sa trabaho mo, ay sa akin ka lang pwede magtanong. Sige na, maaari ka nang umalis. Bumalik ka na lang dito bukas para simulan ang iyong trabaho. Muli ako nagpasalamat kay Sir Leon bago ko umalis. Paglabas ko, ay kinulit na kagad ako ni Tita Marga kung magkano ang sahod ko, pero hindi ko muna siya sinagot. Sinabi ko na sa bahay na namin pag-usapan ang bagay na yon. Pagdating sa bahay ay doon ko sinabi kay Tita Marga ang lahat ng napag-usapan namin ni Sir Leon. Ano? 20,000 pesos ang sahod mo sa isang buwan? 5,000 kada linggo? Diyos ko! Malaki na yan, Jonas! O diba, tama lamang na pinilit kita mag-apply kay Sir Leon. Kaya nga tite, salamat kasi ikaw po nagtulak sa akin para mag-apply doon. Aba, hindi pwede sa akin nagsalamat na lang. Dapat may party ako sa sahod mo. 2,000 sa'yo, 3,000 sa akin. O diba, hindi naman ako lamang doon. Hindi po babaliktad. Baka 3,000 po sa akin at 2,000 po sa inyo. Ako po magtatrabaho dun eh. Kaya dapat po, mas malaki yan sa akin. Mas malaki ang dapat na mapupunta sa akin. Dahil ako dahilan kung bakit ka nag-apply kay Sir Leon. Tsaka sigurado ko na kung hindi kita binida kay Sir Leon kanina, ay hindi ka niya kukunin. At isa pa, ito na ang tamang panahon para magbayad ka sa mga nagastos ko sa'yo simula nung ako ang nag-alaga sa'yo. Oo na po, oo na. Mapayag na po ako. Tama po kayo. Kailangan ko pong bumawi sa inyo. Saka yung perang ibibigay ko po sa inyo sigurado namang gagastusin niyo rin po dito sa bahay natin eh. Yan, ganyan nga. Matuto kang tumanaw ng utang na loob at galingan mo ang trabaho mo kay Sir Leon.
Kung kinakailangan na araw-araw ka magpakitang gilas, ay gawin mo para taasan niya kagad ang sahod mo. Yun naman po talaga ang gagawin ko eh. Pero hindi dahil gusto ko ng dagdag na sahod. Magpapakitang gilas po ako kasi gusto kong ipakita kay Sir Leon na hindi siya nagkamali na ako ang pinili niyang maging kusinero sa karinderya niya. Shush! Huwag ka na nga masyado magbait-baitan. Ang targetin mo ay ang pagtaas na sahod mo. Pero tita, alam mo, nagtataka ako doon sa sinabi sa akin ni Sir Leon eh. Napili lang daw ang pwedeng kumain sa karinderya niya. Ang sabi niya, siya daw mismo ang pumipili sa mga taong kumakain doon. Hindi ba nakapagtataka yun? Aba, nakapagtataka nga yan. Pero negosyo ni Sir Leon at labas na tayo kung paano niya gustong patakbohin ang karinderya niya. Pabayaan mo kung yun ang trip niya. Ang importante ay may trabaho ka na at malaki pa ang sahod mo. Ay nako. Ha! Hindi na ako makapaghintay na makatanggap ng 3,000 peso sa kada linggo. Sandali, dito ka lang. Lalabas lang muna ako, hane? Saan po kayo pupunta? Di saan pa ba? Di sa mga kumari ko. Ikikwento ko sa kanila na ikaw ang natanggap na kusinero sa karinderya ni Sir Leon. Sigurado ko, nabubula ang bibig ng mga kumari ko sa inggit, lalo na kapag nalaman nila kung magkano ang sahod mo roon kada buwan. Tumatawang lumabas si Tita Marga. Hindi ko na siya nagawang pigilan, kaya napailing na lamang ako. Ayoko kasi na ipamalita pa ni Tita ang bagay na yon at baka isipin ng mga tao na nagyayabang kami. Nang sumunod na araw ay maaga ako nagising, gaya ng aking nakasanayan. Bago sumapit ang 12:00 ay naligo na ako at nagbihis ng maayos na damit. Habang naglalakad ako papunta sa karinderya, ay nagkasalubong kami ni Nerissa. Jonas, balita ko ikaw daw ang kinuhang kusinero dun sa bagong karinderya. Nalaman ko yan kasi ikinuwento sa akin ng tita mo. Nakarating na pala sa'yo. Si Tita Marga talaga oh. Oo, totoo yun, Nerissa. Hindi nga ako makapaniwala na ako ang makukuha kasi medyo marami nag-a-apply eh. Hindi na kita igugudlak ha. Kasi sigurado ako na matutuwa sa'yo may-ari ng karinderya at lahat ng kakain doon. Sasarap mo ba namang magluto eh? Salamat kasi pinapalakas mo ang loob ko. Medyo kinakabahan nga ako kasi unang araw ng pasok ko ron eh. Oo nga pala, may iba ako. May balita na ba kayo sa Kuya Albert mo? Meron. Pero mukhang hindi magandang balita. Ha? Paano hindi magandang balita? May mga pulis kasi pumunta sa bahay kahapon. Ang sabi nila ay may nakita silang nabubulok na katawan ng isang lalaki sa kabilang bayan. Ipapakonfirm nila sa amin ni Lolo kung si Kuya Albert ba yun. Natatakot ako, Jonas. Paano kung si Kuya Albert yun? At mas natatakot ako sa mararamdaman ni Lolo eh. Matanda na siya, di ba? At baka hindi niya kayanin kung sakaling patay na pala si Kuya. Alam kong hindi may iwasang mag-isip ng di maganda sa nangyayari pero sana hindi si Albert ang bangkay na yun. Ipagdasal natin na buhay pa siya at malapit na siya bumalik sa inyo. Nang magpaalam si Nerissa ay may awa akong naramdaman para sa kanila ni Mang Jose. Alam ko na simula nang nawala ang kapatid niya ay hindi na sila nagkaroon ng maayos na tulog. Halata yun sa mukha ni Nerissa dahil nangingitim na ang paligid ng mga mata niya at medyo pumayat siya. Humiling ako sa Panginoon na sana ay makauwi na si Albert at kung sakali man na may nangyaring masama sa kanya ay makayanan yun ni Nerissa at Mang Jose. Pagdating ko sa karinderya ni Sir Leon ay nagulat ako nang isang lalaki ang naabutan kong nagpupunas ng mga lamesa. Medyo payat siya at maitim ang balat. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ikaw ba si Jonas? Yung kusinero? Ako nga pala si Badong. Ako ang waiter sa karinderyang ito ni Sir Leon. Waiter? At kailan pa nagkaroon ng waiter ang isang karinderya? Niloloko mo ba ako? Hindi no. At bakit naman kita lulukoy na, Ber?
Kahit nga ako nagtaka nag-alokin ako ni Sir Leon na magtrabaho dito bilang waiter eh. Akala ko nga nung una ay nagbibiro lang siya, kaya di ako pumayag. Pero nalaman kong malaki ang sahod, aba, syempre, tinanggap ko na. Mukhang kakaiba talaga ang karinderyang to ah. Sinabi mo pa, Nasan pala si Sir Leon? halos kakalis lang niya eh. Hindi niya sinabi kung saan siya pupunta eh. Pero sabi niya, magluto ka na raw pagdating mo. Kasi mga customer daw natin sa araw na to parating na. Kung kailangan mo pala ng tulong, sabihan mo lang ako ah. Dumiretso ako sa kusina at may papel akong nakita sa ibabaw ng refrigerator. Nakasulat dun ang 2 putahe na lulutuin ko. Nilaga at pritong karne. Walang nakalagay kung anong klaseng karne ang ipiprito ko, kaya binuksan ko ang freezer. Marami dong karne na sa tingin ko ay puro baboy. Magkakaiba ang hiwa ng mga yon at naglabas na ako ng para sa nilaga at pinirito. Habang naghihiwa ako ng mga gulay para sa nilaga, ay lumapit naman sa akin si Badong. Nag-aral ka ba ng pagluluto? Parang sanay na sanay kasi sa ginagawa mo eh. Pati ang paghihiwa mo, pig, ang bibilis. Grabe. Hindi ako nag-aral ng pagluluto. Tinuruan lang ako ng tatay ko na dating kusinero sa barko. Alam mo pare, gusto ko rin matuto magluto pero wala akong pagkakataon eh. Pakiramdam ko kasi maraming babae magkakagusto sa akin kapag nalaman nilang masarap ako magluto. Kung gusto mo, panoorin mo ang ginagawa ko. Malaki kasi ang posibilidad na matuto ka ng isang bagay sa pamamagitan lamang ng panonood. Basta tatalasan mo ang paningin mo tas tatandaan mo lahat ng mga ginagawa ko. Ay, oo nga pala. Taga saan ka? Ngayon lang kasi kita nakita kaya sigurado ako na hindi ka taga rito sa amin eh. Sa Maynila man ako nakatira. Bale, nakilala ko ni Sir Leon nung nilimusan niya ako. Dati kasi akong palaboy tapos nabaitan siguro siya sa akin. Kaya palagi kong nililinisan ang sasakyan niya. Nang walang bayad hanggang sa idalok niya ako na magtrabaho rito. Sa ngayon, dito muna ako nakatira sa karinderya kasi wala pa ako nakukuha ang bahay dito eh. Parang ang bait-bait pala ni Sir Leon, no? Mabait naman talaga siya eh. Pero weird nga lang. Anong weird? Hindi ko rin alam ang ibig sabihin ng salitang weird eh. Narinig ko lang kasi yan sa mga tao sa Maynila eh. Pero ang ibig ko sabihin yung ano ba yun, yung misteryoso. Yun, misteryoso siya. Parang ang dami niyang tinatago na ayaw niyang malaman ng ibang tao. Ganun. Hoy Badong, masama yan. Hindi mo dapat chinichismis ang amo natin. Pero Badong, paano mo naman nasabing misteryoso siya at maraming tinatago? Ayos ka rin Sasabihan mo kung wag kong i-chismis ang amo natin pero ikaw itong totoong chismoso. Hoy, hindi ako chismoso. Gusto ko lang malaman kung bakit mo nasabi yun sa amo natin. Saka, hindi ko naman sasabihin sa ibang taon sasabihin mo eh. Sa atin dalawa lang yun. Basta, kapag nakarating to kay Sir Leon, ikaw ang sisisihin ko. Nasabi ko yun kasi, masyadong tahimik si Sir Leon eh. Tapos itong karinderyang to, nakapagtataka na dito niya ito itinayo sa gitna ng liblib na lugar. Sa pagkakaalam ko wala siya kilala rito o mag-anak. Kaya nagtataka ako kung paano niya nalaman tong lugar na to. Tapos, napakayaman niya. Pero walang nakakaalam kung ano talaga ang pinagkukunan niya ng pera. O diba? Nakapagtataka naman talaga yon. Tama ka. Nakapagtataka talaga si Sir Leon. At ang isa pang ipinagtataka ko ay kung bakit pili lamang ang taong pwedeng kumain dito sa karinderya niya. Huminto kami sa pag-uusap ni Badong nang may narinig kaming yabag ng sapatos. Hindi nagtagal ay pumasok sa kusina si Sir Leon at agad namin siyang binati ni Badong. Nagkakilala na pala kayong dalawa. Sana'y magkasundo kayo dahil kayong dalawa lang ang magtutulungan sa pagtatrabaho rito. At isa pa, unang araw ito ng pagbubukas ng aking karinderya. Kaya wag niyo akong ipapahiya sa mga customer ko. Pagsilbihan niyo sila ng maayos at iwasan niyo ang magkakaroon sila ng dahilan para magreklamo.
Lalong-lalo ka na, Jonas. Ikaw ang bubuhay sa karinderya na ito dahil ikaw ang kusinero dito. Huwag mo kong bibiguin. Huwag ka mag-alala, Sir Leon. Sisiguraduhin ko na magugustuhan ng mga kakain mamaya ang mga lulutuin ko. Aasahan ko yan. Kailangan ay babalik-balik sila rito. At ikaw naman, Badong, ang gusto ko ay ayusin mo rin ang trabaho mo. Hindi lang pagdadala ng pagkain sa mga customer ang trabaho mo rito. Ikaw din ang magbibigay ng iba pa nilang kailangan. Naiintindihan mo ba ako? Gets ko na po yan, Sir Leon. Yakang-yaka ko po yan. Sige na, kumilos na kayo. Badong, tulungan mo na si Leon sa paghihiwa ng gulay at mga karne para mabilis siya matapos. Malapit ang dumating ang mga customer ko, kaya dapat ay maluto mo na ang mga lulutuin mo sa lalong madaling panahon. Kumpleto sa gamit ng kusinang ito, kaya sigurado ako na hindi kayo mahihirapan. At bago ko makalimutan, hindi nyo na kailangan singilin ang mga kakain dito. Nakapagbayad na sila sa akin. May ibibigay ako sa inyong guest list. Badong, kailangan ay masiguro mo na nasa guest list ang pangalan ng bawat papasok dito. Naiintindihan mo ba? Iniwan kami ni Sir Leon sa kusina at hindi na muna kami nag-usap ni Badong dahil tinutukan namin ng pagluluto. Malaking tulong si Badong sa akin dahil siya ang nagpatuloy ng paghihiwa ng mga gulay para makapagprito na ako ng karne. Habang piniprito ko ang karne, ay napansin ko na halos wala yung taba. Hindi yung kagaya ng karaniwang karne ng baboy na medyo makapal ang taba at kung minsan pa nga ay salitan ang taba at laman. Badong, halika. Tignan mo itong niluluto ko. Sa tingin mo, anong klaseng karne to? Ikaw ang kusinero, di ba? Bakit sa akin mo tinatanong? Basta sagutin mo na lang ang tanong ko. Patingin nga. Karne yan ng baboy eh. Halata naman sa itsura eh. Pero kung titignan mo siya ng mabuti, parang di siya karne ng baboy eh. Sobrang nipis kasi ng taba tapos yung iba, halos puro laman lang. Baka kasi imported yan. Yung mga karne na galing sa ibang bansa. Sigurado ako na sobrang mahal niyan. Kaya siguro pili lang ang pwedeng kumain dito kasi baka kaunti lang ang nakaka-afford ng presyo ng pagkain dito. Sa bagay, baka mayayamang taong customer ni Sir Leon, di ba? Kung ganun pala, dapat sarapan ko talaga ang luto ko kasi baka iba ang panlasa nila sa panlasa ko. Ano kayang kailangan kong gawin para mas mapasarap ko pa ang luto ko? Ano ka ba? Huwag mo nang baguhin ang paraan ng pagluluto mo. Sigurado ako na kinuha ka rito ni Sir Leon dahil sa lasa ng luto mo. O sige na. Iiwan na kita rito sa kusina. Malapit na palang mag-alas 12. Baka dumating na mga kakain dito. Itinuon ko na lang ang aking buong atensyon sa pagluluto. Hindi nagtagal ay dumating na ang mga customer namin. Naging abala na kami ni Badong sa pag-aasikaso sa kanila. Mula sa kusina ay pinanood ko ang pagkain ng mga tao sa dining area. Kahit paano ay nakahinga ako ng maluwag dahil tila sarap na sarap sila sa mga niluto ko. May iba na hindi na napigilang kamayin ang karne at kainin yon na parang gutom na gutom sila. Lahat ng kumakain ay nakasuot ng maayos na damit. Lahat sila ay mukhang mayaman, kaya natuwa ko nang nagkamay ang ilan sa kanila kahit hindi yung bagay sa magagara nilang itsura. Nagpatuloy ang pagdating ng mga tao. Halos hindi na bakante ang karinderya ni Sir Leon hanggang sa hindi na namin namalayan ang paglipas ng oras. Pagsapit ng alas 12 ng hating gabi ay natapos na rin ang trabaho namin ni Badong. Tinawag naman kami ni Sir Leon sa dining area dahil aniya ay kailangan niya kaming kausapin. Gusto ko magpasalamat sa inyo dahil maraming customer ang natuwa sa serbisyo nyo. Marami nagsabi na sulit ang binayad nila dahil sobrang sarap ng pagkain inihain natin sa kanila. Ipagpatuloy nyo lang ang ginagawa nyong dalawa. Sa ngayon ay masasabi ko na hindi ako nagkamali na kayo ang kinuha kong magtrabaho rito. Maraming salamat po, Sir Leon. Ang sarap po sa pakiramdam na marinig po ang mga salitang yan mula sa inyo.
Ibig po ba sabihin, sir meron po kaming bonus? Badong, ano ka ba? Nakakaya ka naman. Sige, bilang maayos ang unang araw sa pagtatrabaho nyo, ay bibigyan ko kayo ng bonus. Asahan nyo na may dagdag ang sahod nyo sa susunod na linggo. Salamat po, sir. Pero sir, may tatanong lang po sana ako. Hindi po ba talaga kami pwedeng tumanggap ng customer na wala sa listahan? Kanina po kasi marami pong tao na taga rito sa amin ang gusto pong kumain pero hindi naman po namin napakain kasi wala po sila sa guest list. Gaya na sinabi ko, hindi bukas para sa lahat ang karinderya ko. Pili lamang ang pwede kumain dito. Hindi naman sa nang mamaliit ako ng tao. Pero hindi kaya ng isang ordinaryong tao ang presyo para makakain sila rito. Parang napakamahal po pala ng kailangan bayaran para makakain dito. Pakiramdam ko po kasi hindi deserve ng luto ko ang ganong kataas na presyo, sir. Wala naman pong espesyal sa niluluto ko eh. Pangkaraniwang lutong bahay lang po kasi ang ginagawa ko. Hindi po ako makapaniwala na may mga taong handang magbayad ng malaki para sa isang simpleng luto lang. Huwag mo nang alamin ang sagot sa mga tanong mo, Jonas. Ang malaga ay meron kang trabaho at gawin mo na lang ang trabaho mo para mas lalo ako matuwa sa'yo. Napansin ko na kahit na anong gawin ko ay hindi sasagutin ni Sir Leon ang mga tanong ko. Naisip ko na wag na siyang kausapin tungkol sa bagay na yon at baka tanggalan niya pa ako ng trabaho kapag nakulitan siya sa akin. Nagpaalam na ako na uuwi na ako. Pagdating ko naman sa bahay ay tulog na si Tita Marga at hindi ko na siya inabala upang ipaalam na nakauwi na ako. Naglinis lang ako ng katawan at nagpalit ng damit bago ako humiga para matulog. Pagsapit ng umaga ay sabay kami nag-almusal ni Tita Marga. Kinumusta niya ang unang araw ko sa trabaho at sinabi ko sa kanya na pinuri kami ni Sir Leon. Mas galingan mo pa para matuwa sa'yo si Sir Leon. Malay mo, di ba? Taasan niya ang sahod mo kapag sobra-sobra na ang pagkatuwa niya sa iyo. Pero alam mo, tita, nagtataka talaga ako sa karinderya ni Sir Leon. Puro mayayaman kasing kumakain doon at nagbabayad sila ng malaking halaga ng pera para lamang sa isang pagkain na pangkaraniwan lang naman. Kagaya kahapon, nilaga at pritong karne lang ang niluto ko, pero sarap na sarap sila. Ganyan talaga ang mayayaman. Wala na silang magawa sa pera nila, kaya naghanap sila ng mapagkakagastusan kahit mga walang kwentang bagay. Saka magpasalamat ka na lang kasi nang dahil sa mga taong yon ay meron kang trabaho. Oo nga pala. Alam mo na ba yung latest tungkol sa nawawalang kapatid ni Nerissa? Si Albert po. Ang sabi po sa akin ni Nerissa may nakita raw po na bangkay ang mga pulis sa kabilang bayan. Ang alam ko po, pupunta rin sila ni Nerissa para tukuin kung si Albert nga po yun. Pero duda ko, nakapatid yun ni Nerissa. Malakas kasi ang pakiramdam ko na buhay pa rin siya hanggang ngayon. Pues, mali ang pakiramdam mo dahil si Albert ang bangkay na yon. Kahapon ng gabi ay inuwi na ni Nerissa. Sorry po. Kahapon ng gabi ay inuwi na ni Nerissa yung katawan ni Albert at maya-maya ay ililibing na kaagad. Diyos ko, sigurado ako na sobrang lungkot na ni Nerissa. Ang mabuti pa siguro, huwag muna akong pumasok sa trabaho at damayan ko muna si Nerissa. Hoy! Tingil lang mo kaya. Anong hindi ka papasok? Pangalawang araw mo pa lang ay a-absent ka na kagad. Saka hindi ka pwedeng hindi pumasok dahil walang papalit sa'yo sa pagluluto sa karinderya. Sige ka, baka yan pa maging dahilan para palitan ka ni Sir Leon. Pero kaibigan po ako ni Nerissa Kailangan ko siyang damayan. Bakit? Kapag dinamayan mo ba siya, ay mabubuhay ba ang kapatid niya? Sigurado rin ako na kahit damayan mo hanggang sa katapusan ng mundo si Nerissa, ay di mawawala ang sakit na nararamdaman niya. May ibang araw at oras para damayan mo ang kaibigan mo at huwag mong ipagpapalit ang trabaho mo sa kaibigan mo. Kahit hindi maganda ang pagkakasabi ni Tita Marga, ay napagtanto ko na meron siyang punto. Kaya kahit gusto kong maramdaman ni Nerissa
na nasa tabi niya ako sa oras na kailangan niya ako, ay mas pinili ko pa rin ang pumasok sa aking trabaho. Habang nagtatrabaho ko sa karinderya ay hindi mawala sa isip ko si Nerissa. Kaya nang natapos na ang oras ng trabaho ko ay nagdesisyon akong dumaan sa bahay nila kahit hating gabi. Kumatok ako sa bahay ni Nerissa at pinagbuksan naman niya ako ng pinto. Agad kong napansin ang mga mata niyang namumugto. Maging si Mang Jose ay halatang kakatapos lang sa pag-iyak. Nerissa, nalaman ko kay Tita Marga ang nangyari sa kuya mo. Nakikiramay ako sa inyo ni Mang Jose ha. Sorry pala kung di ako nakapunta sa libing ng kapatid mo. Kasi hindi pa ako pwedeng umabsent sa trabaho ko eh. Kakasimula ko pa lang kasi dun eh. Naiintindihan ko, Jonas. Salamat sa pakikiramay mo. Hindi na namin pinatagal ang pagburo sa katawan ni Kuya Albert. Kasi kami mismo ni Lolo Jose ay hindi kayang makita ng matagal si Kuya. Pwede ko bang malaman kung bakit? Pero kung hindi ka komportableng sagutin, okay lang naman. Kalunos-lunos kasi ang itsura ng katawan ni Kuya Albert nang nakita siya ng mga pulis. Agdas na ang buong katawan niya. At ang nakapanlulumo ay wala na ang ibang parte ng katawan niya. Wala na rin ang laman loob niya. Nakilala lang namin si Kuya dahil sa damit na suot niya. Yung kasi ang suot niya nung araw na nawala siya. Ikinalulungkot ko nangyari sa kuya mo. Ano palang sabi ng mga pulis? May suspect na ba sila kung sinong gumawa nung kay Albert? Wala silang masabi kung ano talaga nangyari kay Kuya. Ang sabi lang nila, meron pa silang ilang bangkay na nakita pero mas masaklap ang sinapit ng iba. Yung iba, ulo na lang daw ang nakita at wala nang katawan. Diyos ko, ano ba nangyayari sa mundo? Sino naman kayang walang puso ang gagawa nun? Aswang! Tanging mga aswang lamang ang may kakayahang gumawa ng ganong karumal-dumal na pagpatay. Sigurado kung aswang ang pumatay sa aking apo. Napatingin kami ni Nerissa kay Mang Jose nang bigla siyang nagsalita. May pagtataka akong tumingin kay Nerissa. Anong aswang ang sinasabi ni Mang Jose? Nang nakita kasi ni Lolo ang bangkay ni Kuya Albert, ay sinabi niya kagad sa mga pulis na aswang ang pumatay kay Kuya. Pero syempre, hindi siya paniniwalaan ng mga pulis. Pero naniniwala ako kay Lolo. Naniniwala akong aswang ang dahilan kung bakit patay na si Kuya. Sigurado ba kayo sa bagay na yan? Di ba, hindi naman totoo ang mga aswang? Katang-isip lang ang mga yun eh. Hindi sila katang-isip, Jonas. Totoong-totoo sila. Totoo mga aswang. Jonas, kung hindi mo na itatanong, ay kilalang manunugis ng aswang si Lolo Jose sa lugar kung saan kami nakatira dati. Ako mismo naging saksi kung paano siya nakipaglaban nun sa mga aswang. Kaya nga, mas makabubuting mag-ingat tayong lahat dito dahil mukhang mga aswang din ang dahilan ng pagkawala ng mga tao dito sa atin at sa iba pang lugar. Hindi kita tinatakot, Jonas. Sinasabi ko to para makapag-ingat ka. Hindi ako papayag na hindi ako makakaganti sa aswang na gumawa ng sapo ko. Hindi ako titigil hanggang sa mapatay ko siya. Hindi makatarungan ang ginawa niya sa apo ko. Lo, tama na po. Matulog na po kayo. Jonas, pasensya ka na. Pero mas mabuting umuwi ka na. Ang dami kasi namin ginawa ni Lolo sa lumipas na maghapon eh. At kailangan na namin magpahinga. O sige, walang problema. Talagang dumaan lang ako dito para personal na makiramay. Basta ako kailangan mo nang kausap ha. Punta mo lang ako sa karinderya. Ano ka ba? Ayoko namang abalahin ka pa sa oras ng trabaho mo. Pero maraming salamat. Sobrang laking bagay para sa akin na pinuntahan mo kami rito ngayon ni Lolo. Habang naglalakad ako pa uwi, ay hindi ko maiwasang matakot dahil sa sinabi ni Nerissa na may posibilidad na may aswang sa aming lugar. Nagmamadali ang hakbang ko hanggang sa nakauwi na ako sa bahay. Pagpasok ko ay napasigaw ako sa takot nang sumalubong sa akin si Tita Marga na puting-puti ang muka.
Aswang! May aswang! Hoy! Ano bang aswang ang sinasabi mo? Ako to! Ang Tita Marga mo, gonggong! Si tita, Diyos ko. Akala ko aswang kay. Ano ba kasi nilagay mo dyan sa mukha mo? Bakit parang sinubsub ka sa espasol? Ito ba? Facial cream ang tawag dito. Binentahan ako ni Marie Chris kanina kasi ito pala ang sikreto niya kung bakit mamula-mula ang pisngi niya. Pero huwag ka mag-alala kasi 3 gibs naman ito kaya hindi masakit sa bulsa ang pagbabayad. Nako, masyado naman kayo nagpapaniwala kay Ate Marie Chris. Saka hindi naman po mamula-mula ang pisngi ni Ate Marie Chris eh. Kundi parang karne na. Nasobrahan na yata yung sa pinapahid sa mukha eh. Hayaan mo na. Ngayon lang ako naglakas ng loob na bumili sa mga ganito kasi sasahod ka na sa darating na linggo. Pero sana magtipid din po kayo, tita. Hindi po porke may trabaho na po kayo magiging magastos na po tayo. Maganda pa rin na meron tayong naiipon. Oo nga pala, tita. Dumaan ako kina ni Risa. Alam niyo na po ba ang hinala nila ni Mang Jose? Na aswang daw po pumatay kay Albert? At baka raw po pati yung ibang nawawala ay aswang din po may gawa. Aswang? Ano ba sinasabi niya ni Teresa? Nawawala na ba siya sa katinuan dahil sa pagkamatay na kuya niya? Eh mukhang naghahanap lang sila ng masisisi sa pagkamatay ni Albert. Ewan ko po. Hindi rin naman ako naniniwala sa aswang pero yung pagkakasabi kasi sa akin ni Risa parang sigurado talaga siya. Huwag ka nagpapaniwala sa sinasabi ni Teresa na aswang ang dumali sa kuya niya. Baka nga alam nila na kaya pinatay ang kapatid niya ay dahil totoong nagbebentay ng droga pero ayaw nilang aminin. Kaya gumagawa na lamang sila ng kwento. Tita, imposible yan. Mabuting tao si Albert at may maayos ng trabaho. Wala po akong nakikitang dahilan para gumawa siya ng iligal. Hindi ka rin sigurado sa sinasabi mong yan. Mabuti sana kung buong araw kasama mo si Albert at nakikita mo ang ginagawa niya. Pero pwede bang huwag na natin pag-usapan pa ang bagay na yan lalo na't wala naman niyang kinalaman sa buhay natin. Sige na. Ako'y matutulog na. Matulog ka na rin at baka kung anong oras ka pa magising bukas at malate ka sa iyong trabaho. Sige na. Kahit nakahiga na ako, ay laman pa rin ang isip ko ang mga sinabi ni Risa. Bagamat hindi ako naniniwala sa aswang, ay hindi ko pa rin maalis ang takot dahil sa mga taong nawawala sa aming lugar at sa iba pang lugar. Mabilis na lumipas ang mga araw at hindi ko namalayan na 2 buwan na akong nagtatrabaho bilang kusinero sa karinderya ni Sir Leon. Nasanay na ako sa trabaho ko roon at talagang nakatulong sa amin ni Tita Marga ang sinasahod ko. Unti-unti na kaming nakabayad sa mga utang namin at hindi na kami kinakapos sa mga gastusin namin sa araw-araw. Kahit papano ay nakakapag-ipon na ako at dahil sa ginhawang dala ng trabaho ko na yon ay ipinangako ko sa sarili ko na papangalagaan ko ang aking trabaho upang hindi yun mawala sa akin. Isang araw ay wala akong pasok sa karinderya kaya inaya ko si Risa na kumain sa labas. Alam ko kasi na hanggang sa panahon na yon ay masakit pa rin sa kanya ang pagkamatay ng kapatid niya at yun ang paraan ko para kahit papano ay makalimutan niya ang kanyang pinagdadaanan. Jonas, salamat pala sa panlilibre mo sa akin dito ha. Pero sa sunod, ay wag mo na itong gagawin. Nakakahiya kasi. Ano ka ba ni Risa? Hindi mo kailangan mahiya sa akin. Ano pat naging magkaibigan tayo, di ba? Saka hindi kita na-treat nung unang sahod ko. Kaya naisip ko na ililibre kita ngayon. Hindi mo na ako kailangang ilibre. Basta masaya ako na meron kang maayos sa trabaho. Salamat, pero maiba ako. Sorry kung itatanong ko ha. Ano na palang balita sa kaso ng kapatid mo? May impormasyon na ba ang mga pulis kung sino ang pumatay sa kanya? Sa kasamaang palad, wala pa rin silang update sa amin simula nang makita nila ang katawan ni Kuya Albert. Saka, hindi na kami umaasa ni Lolo na uusad pa ang kaso ni Kuya, lalo na't wala naman kaming pera. Kaya kami nilang ni Lolo Oseng kumikilos para mapagbayad ang pumatay sa kuya ko.
paano kayong kumikilos? Anong ginagawa nyo? Huwag ka nalang maingay sa iba. Ang totoo niyan, bumalik na si Lolose sa pagiging manunugis. Langid sa kalaman nyo ay lumalabas kami tuwing gabi para alamin kung totoo bang may aswang sa lugar natin. Ganun? Pero, kumusta naman ang ginagawa nyo na yan? Sa ilang gabing paglabas namin ni Lolose, ay nasiguro namin na meron talagang aswang sa lugar natin, Jonas. Nung nakaraang gabi, ay may aswang kami nakita. Talaga? Ibig sabihin, totoo pala ang mga aswang? Mahirap man paniwalaan. Pero totoo ang mga aswang, Jonas. Kaya malakas talaga ang kutob namin na aswang ang pumatay kay kuya. Yun nga lang, nakatakas yung aswang na nakita namin kaya hindi namin siya nahuli. Kaya mag-iingat ka palagi, lalo na't hating gabi ka na kung umuwi. Bigla tuloy ako natakot Meron ba akong dapat na gawin para hindi ako lapitan ng mga aswang-aswang na yan? Walang paraan para hindi ka nilalapitan. Pero may paraan para maitaboy mo sila. Magdala ka palagi ng asin. Kapag nakakita ka ng aswang, ay sabuyan mo ng asin at siguradong lalayo sila sa'yo. Tinandaan ko ang sinabi ni Nerissa. Hindi man ako sigurado kung totoo ang mga sinabi niya na may aswang sa aming lugar, ay naisip ko na mas mabuti pa rin na maging handa ako, lalo na sa oras ng panganib. Bago kami umuwi, ay binili ko si Nerissa ng kulay pulang ribbon para sa buhok niya bilang regalo. Natuwa naman siya sa binigay ko dahil aniya ay kailangan talaga niya ang pantali sa kanyang mahabang buhok. Sa muling pagbabalik ko sa pagtatrabaho, ay dinuguan ang pinaluto sa akin ni Sir Leon. Binuksan ko ang freezer at tumambad sa akin ang laman loob. Inilabas ko ang mga yun para hiwain. Nang pumasok sa kusina si Badong, ay naduwal siya pagkakita sa mga laman loob. Oh, bakit nasusuka ka dyan? Hindi ka ba sanay na makakita ng laman loob? Huwag kang mag-alala dahil hindi sa tao mga to, si Raulo. Kahit na, nakakaso ka pa rin eh. Teka, yung dugo pala yung nandun sa frigider ha. Kunin mo na lang doon. Hindi nga pala kita matutulungan sa pag-iiwa ng mga yan. Ayoko talaga sa laman loob eh. Ayos lang, kayang-kaya ko na to. Mabilis lang to. O sige na, maglilinis na muna ako doon ha. Ikaw na ang bahala dyan. Mas maraming customer ang dumating sa araw na yon. Lahat ay kumain ng niluto kong dinuguan. Sarap na sarap sila at kapag nauubos na nila ang order nila, ay muli silang umu-order. Bago sumapit ang gabi, ay ubos na ang dinuguan at may ilang pang nakapila sa labas. Si Sir Leon ang kumausap sa mga yon at sinabi niya na bumalik na lang sila sa susunod na araw dahil ubos na ang pagkain namin. Pagpasok ni Sir Leon, ay nakangiti siya sa amin ni Badong. Mahusay, Jonas. Sarap na sarap ang mga customer natin sa dinuguan mo. May iba pa nga na nagpapabalik-balik para muling makakain nun. Salamat po sa papuri niyo, Sir Leon. Isa po talaga ang dinuguan sa specialty ko. Meron po pala akong suggestion, sir. Total blockbuster po ang dinuguan natin ay baka pwedeng isama na natin siya sa menu araw-araw. Naisip ko rin yan. Pero sa gayon, ay imposible pang mangyari yan. Limitado pa kasi ang supply natin sa mga laman loob. Sa palengke po, sir. Marami po nagtitinda ng laman loob. Kung aagahan niyo po ang pagbili, ay mga sariwa po makukuha niyo. Hindi ako basta-basta kumukuha ng laman loob sa kung saan lang. Kusinero ka, kaya alam mo na isa sa nagpapasarap ng pagkain ay kapag magandang klase ng karne ang gagamitin mo. Tama naman po yung sinabi niyo, sir. Sa totoo nga po, mahigit 2 buwan na po ako nagtatrabaho rito pero hindi pa rin ako sigurado kung ano bang klase ng karne ang niluluto ko. Pero alam ko po na magandang klase ng karne ang binibili niyo. Huwag mo nang alamin kung anong klase ng karne ang niluluto mo. Ang importante ay mas sumasarap ang mga niluluto mo dahil sa dekalidad na karne na ginagamit mo.
Oo nga pala. Dahil maaga na ubos sa mga pagkain natin, pwede na kayong umuwi ni Badong. Sir, nakalimutan niyo po yata. Ako lang po ang uuwi kasi si Badong ay dito po nakatira sa karinderya niyo. Hindi ko pa pala nasasabi sa'yo, Jonas. Meron na akong bahay na nakuha. Tinulungan ako ni Sir Leon na makahanap ng bahay na pwede kong upahan sa kabilang barangay. Aba, ayos yan ah. Mas magiging komportable ka na sa tutulugan mo kesa dito sa karinderya na nasa ibabaw ka lang ng lamesa na tutulog. Kailangan ko na palang umalis. Dahil may importante pa akong gagawin. Kayo na ang bahala dito ni Badong ha. Siguraduhin nyo na nakalak ang mga pinto bago kayo umalis. At maglinis din muna kayo. Sige o sir, kami na pong bahala ni Badong dito. Sir, mag-iingat po kayo sa lakad nyo. Nang nakaalis na si Sir Leon, ay naglinis na kagad kami ni Badong sa karinderya. At nang natapos na kami, ay umuwi na kami. Kinabukasan, kumalat sa lugar namin na isang babae ang nawala kagabi. Ayon sa kwentong nakarating sa amin, ay lumabas lang ang babae para magpunta sa banyo, pero hindi na ito nakabalik. Pagdating ko sa karinderya, ay kinabahan ako dahil nakabukas ang pinto. Sira ang doorknob nun, kaya ang unang pumasok sa isip ko ay pinasok yon ng magnanakaw. Tumakbo agad ako sa lagayan ng pera, pero mukhang hindi naman yon nagalaw. Pagsilip ko sa kusina ay nakabukas ang freezer at nawawala roon ang kokonting karne na natira nung nakaraang araw. Nagulat ako nang biglang dumating si Badong. Jonas, anong nangyari dito? Bakit sira yung pinto sa harapan? Mukhang may nakapasok na magnanakaw dito kagabi. Pero ang nakapagtataka ay hindi niya kinuha yung pera. Ang kinuha lang niya ay yung natirang karne kahapon. Sa tingin ko yun lang nawawala dito eh. Sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. Ano ba klase magnanakaw yun? Bakit may pagkatanga? Imbis na pera ang kunin niya, karne ang kinuha niya. Baka naman pagkain lang ang kailangan niya. Baka nagugutom. Pero hilaw yung karne na ninakaw niya eh. Mapapagod pa siyang lutuin yun. Kung ako sa kanya, yung pera na lang ako kunin ko. Tapos bibili ko ng pagkain, di ba? Ay naku, tatanga-tanga. Hayaan mo na. Maganda ka na hindi perang nawala kasi baka pabayaran pa sa atin yun ni Sir Leon eh. Oo nga no, sabagay, may punto yung sinabi mo. Pero hindi ba? Mahal din ang presyo ng karne na binibili ni Sir Leon. Baka, naku, baka ipabayad din sa atin yun. Oo nga no. Pero wag sana. Hindi naman natin kasalanan eh na may pumasok na magnanakaw dito eh. Sa pagkakataon na yon, ay dumating na si Sir Leon. May mga tao na may buhat na malaking icebox at sigurado ko na mga karne ang laman nun. Pasensya na at ngayon ko lang nadala mga karne dahil nagkaroon ng problema doon sa kinukunan ko. Oh, bakit parang hindi may pinta mga mukha niyong dalawa? May problema ba? Sir, meron ho. Pinasok po kasi na magnanakaw tong karinderya nyo eh. Pero hindi po niya kinuha yung pera sa kaha. Ang kinuha lang po niya ay yung natirang konting karne kahapon. May nawala ba bukod sa konting karne? Wala naman sir. Mukhang yun lang talaga ang kinuha ng magnanakaw eh. Saka, sir, sira po pala yung doorknob po sa pinto. Sinira po ng magnanakaw para makapasok siya dito. Kung gano'n ay hayaan nyo na. Karne lang yun at pwede yung palitan. Yung pinto naman ay ipapaayos ko agad at papalitan ko na mas maayos na kandado. Sige na, magtrabaho na kayong dalawa at malapit ang dumating mga customer natin. Sige ho, sir. Nang nailagay na sa freezer ang mga karne, ay nagsimula na ako magluto ng 2 putahe na pinapaluto ni Sir Leon. Habang abala ko sa kusina, ay lumapit si Badong sa akin at napansin ko na may dala siyang kulay pulang ribbon. Jonas, tignan mo. Nakita ko to sa dining area oh. Ribbon? Oh, ano meron dyan? Hindi ba ikaw ang huling lumabas dito kagabi? Dahil naglinis ka pa? Oo, ako nga. Bakit? Nakita mo ba ang ribbon na to bago ka umalis kagabi? Hindi ko nakita yan. Kung ganun, malakas ang kutob ko na ang ribbon na to ay pagmamay-ari ng magnanakaw. Siguro
ay hindi niya namalayan na nahulog to sa kanya. At ibig sabihin din ito, babae yung magnanakaw kasi wala naman sigurong lalaki gumagamit ng ribbon, di ba? Habang nakatingin ako sa ribbon na hawak ni Badong, ay bigla akong nanlamig ng isang bagay ang aking napagtanto. Naalala ko kasi ang ribbon na niregalo ko kay Nerissa. Kamukhang kamukha yun ng ribbon na hawak ni Badong. Badong, ako na lang ang magtatago ng ribbon na yan. Ha? Bakit? Di ba dapat ibigay natin to sa mga pulis bilang ebidensya para mahuli yung magnanakaw na pumasok dito kagabi? Kahit konting karne lang ang kinuha niya, pagnanakaw pa rin yun. Hindi na natin kailangan ng pulis. Hindi mo ba narinig yung sinabi ni Sir Leong kanina? Ang sabi niya, hayaan na lang natin yung nangyaring pagnanakaw kasi karne lang naman ang nawala. Saka sa sobrang abala ni Sir, mukhang wala na siyang oras para magsampa pa ng kaso at mag-utos na imbestigahan pa ang nangyari. Ganun ba? Bakit hinihingi mo tong ribbon? Ano kasi? Ibibigay ko sa tita ko. Oo, tama. Mahilig kasi sa ribbon yun eh. Talaga? Tita mo ang gagamit ito? O baka naman ikaw? Hoy! Hahay! Umamin ka nga! Bakla ka ba, Jonas? Sabi ko na Barbie eh! Sira ulo, hindi ako bakla no. Palagay mo sa akin. Kay tita ko ibibigay ang ribbon na yan. Akin na nga. Wala nang nagawa si Badong nang agawin ko sa kanya ang ribbon. Isinilid ko na yon sa bulsa ng aking pantalon. Nang bumalik na ako sa pagluluto, ay patuloy ko pa ring iniisip kung si Nerissa ba ang pumasok sa karinderya upang nakawin yung konting karne sa freezer. Pero naitanong ko rin sa sarili ko na bakit naman yun gagawin ni Nerissa. Isang oras bago mag 12:00 ng hating gabi ay kinausap kami ni Sir Leon. Aniya ay espesyal ang paghahanda na gagawin namin sa susunod na gabi dahil kaarawan niya. Sinabi niya na magluto ko ng 6 na masasarap na putahe. Dadalo raw ang lahat ng kaibigan niya kaya dapat ay wag ko raw siyang ipahiya. Matapos ko magtrabaho sa araw na yon, ay dumiretso ako sa bahay ni Nerissa. Alam ko kasi na hindi ako makakatulog hanggat hindi ko siya nakakausap. Mabuti na lang at gising pa si Nerissa kaya pinagbuksan at pinapasok niya ako sa bahay nila. Nasaan si Mang Jose? Mukhang wala siya rito ah. Lumabas si Lolo para manugis ng aswang. Hindi ba delikado para sa kanya na gawin yun? Matanda na siya tapos mag-isa pa siya. Pinipigilan ko nga siya pero makulit eh. Sabi ko nga magpahinga na lang kami ngayon pero ayaw naman niya. Talagang desidido si Lolo Jose na pagbayarin ng aswang na pumatay kay Kuya Albert. O nga pala, ano bang ginagawa mo rito? Meron kasi akong itatanong sa'yo eh. At sana maging tapat ka sa sagot mo ah. Bata pa lang magkaibigan na tayong dalawa. Kaya pangako, hindi kita huhusgahan. Sandali, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo eh. Pwede bang diretsahin mo na ako? Inilapag ko ang ribbon sa lamesa at napansin ko ang gulat sa mukha ni Nerissa. Isa yung indikasyon na yun nga talaga ang ribbon na niregalo ko sa kanya. Nung nakaraang gabi ay may pumasok na magnanakaw sa karinderya. Nagtataka kasi kami, hindi niya kinuha yung pera sa kaha, ang kinuha lang niya yung kokonting karne sa freezer. Yang ribbon na yan ay nakita naman ni Badong sa dining area kaninang umaga. May hinala kami na pagmamay-ari ng magnanakaw yan. Nerissa, sagutin mo ako ng totoo. Ikaw ba ang magnanakaw na pumasok sa karinderya? Hindi kasi ako pwede magkamali. Alam kong sa'yo ang ribbon na yan dahil ako mismo nagbigay sa'yo niyan. Sasabihin ko naman talaga sa'yo na tuklasan namin ni Lolo Jose. Pero naunahan mo lang ako. Natuklasan? Anong ibig mo sabihin? Sandali. Huwag mong sabihin na alam mo kung gaano kamahal ang karne na ginagamit sa karinderya. Kaya yun ang ninakaw mo. Tama ba? Mali ka, Jonas. Pero tama ka na ako nga pumasok sa karinderya para magnakaw ng karne. Bakit mo ginawa yun?
Kung gusto mo sana ng karne sa karinderya namin, dapat nagsabi ka na lang sa akin. Pwede naman kitang ipuslit kahit konti. Hindi ko ninakaw ang karne sa karinderya para kainin o ibenta. Ginawa ko yun para malaman namin ni Lolo kung tama ba ang kutob namin na karne ng tao ang niluluto mo sa karinderyang yon. Ano? Karne ng tao? Hindi karne ng taong ginagamit namin doon. Karne ng baboy yun. Pero magandang klase kaya mahal ang presyo. Nagkakamali ka, Jonas. Hindi karne ng baboy ang niluluto mo, kundi karne ng tao. Karne ng mga taong nawawala at sigurado kami ni Lolose na kaya wala ang ibang parte ng katawan ni Kuya Albert nang natagpuan siya ay dahil kinuha yun ni Leon para ipakain sa mga aswang na kumakain sa karinderya niya. Teka. Sandali. Naguguluhan ako eh. Sinasabi mo bang aswang si Sir Leon at pati ang lahat ng customer sa karinderya mga aswang din? Ganun na nga, Jonas. Ang totoo niyan ay matagal na naming minamalmalan si Leon at may isang gabi na nakita namin siyang nagbagong anyo. Naging aswang siya, Jonas. Maniwala ka. Kilala mo ko at alam mong hindi ako sinungaling na tao. Alam ko naman yun ni Risa. Bata pa lang tayo, alam ko nang hindi ka sinungaling na tao. Pero may isa pa akong tanong. Bakit kailangan mo magdakaw ng karne sa karinderya ni Sir Leon? Dahil nga gusto namin masiguro ni Lolo na karne ng tao ang binibenta sa karinderyang yon. At alam mo ba kung ano nangyari sa karne ninakaw ko sa karinderya? Ganun na mangyayari sa karne ng tao kapag pinatakan mo ng katas ng kalamansi. Sa tingin ko, tama ka sa mga sinasabi mo. Wala kasing kalamansi sa karinderya eh. Kahit nga mga kumakain doon ay hindi nagre-request ng kalamansi. Isa pa, sobrang misteryoso ni Sir Leon. Ang daming nakapagtatakang bagay sa kanya at kapag nag-usisa naman ako ay madalas niyang sinasabi na wag ko na raw alamin, wag na raw ako magtanong. Kaya kailangan mamatay ni Leon at lahat ng kumakain sa karinderya niya. Hindi pwedeng paalisin lang natin siya rito dahil lilipat lang siya ng ibang lugar at doon naman siya maghahasik ng lagim. Kung hahayaan lang naman natin si Leon ay patuloy na madadagdagan ng mga taong mawawala. Pero ang totoo ay binibenta at pinapakain ni Leon sa mga kapwa niya aswang. Kung ganun, may kasalanan din ako sa nangyari. Dahil ako nagluluto ng mga pinapakain niya sa mga aswang. Wala kang kasalanan, Jonas, dahil hindi mo naman alam na karne ng tao niluluto mo. Pero magkakasala ka lamang kung patuloy kang magtatrabaho kay Leon bilang kusinero niya. Uy, hindi na ako magtatrabaho sa kanya, no? Kahit malaki ang sweldo ko sa kanya, ay hindi ko na kaya maging kusinero niya. Ngayong alam ko ng karne pala ng tao niluluto ko. Tignan mo nga, oh. Oh, kinikilabutan ako ng sobra, oh. Mabuti kung ganun. Ngunit mas makabubuti kung wag mo na munang sasabihin kay Leon na alam mo na ang totoo. Baka kasi kapag nalaman niyang alam mong isa siyang aswang, ay saktan o patayin ka niya. Hindi ba nasabi ko sa'yo kanina na plano ko talagang sabihin sa'yo ang lahat, pero naunahan mo lang ako? Oo, bakit? Sasabihin ko talaga sa'yo ang sikreto ni Leon. Dahil meron kaming plano ni Lolose at kailangan namin ng tulong mo. Tulong ko? Ano namang klaseng tulong ang magagawa ko? Lalasunin mo ang lahat ng aswang na kumakain sa karinderya at pati na rin si Leon nang sa ganun ay matapos ng kanilang kasamaan. Ikaw lang ang pwedeng gumawa nun dahil pinagkakatiwalaan ka ni Leon. Pero parang di ko yata kaya yan ni Risa. Hindi ko kayang pumatay kasi kasalanan yun eh. Kasalanan pa rin ba? Kung masasamang aswang ang papatayin mo? Kasalanan bang patayin ng mga nilalang na ginagawang pagkain ng mga tao? Sa palagay ko hindi kasalanan yon. Lalo na at kung mabubura sila sa mundo at hindi na madadagdagan ng mga biktima nila. Kung sasabihin mo naman na humingi tayo ng tulong sa mga pulis, sa palagay mo ba maniniwala sila? Hindi muna ako nagsalita upang makapag-isip ako ng maayos. Paulit-ulit kong tinanong sa aking sarili kung dapat ko bang gawin ang sinabi ni Nerissa.
Makalipas ang ilang sandali, ay isang desisyon ang nabuo ko. Kaarawan ngayon ni Sir Leon at mamayang gabi ay magkakaroon ng selebrasyon sa karinderya. Dadalo daw ang mga kakilala niya at sigurado ako na mga aswang ang lahat ng bisita niya. Pinagluluto niya ako, kaya magandang pagkakataon yun upang lasunin ko silang lahat. Ibig sabihin ba pumapayag ka na? Oo, Nerissa. Tama ka. Kailangan na matuldukan ang kasamaan ni Sir Leon. Ang mga kagaya niya ay hindi na dapat pang hinahayaang mabuhay. Maraming salamat, Jonas. Sigurado ako na pati si Lolo Jose ay matutuwa sa desisyon mong yan. Sandali, at kukunin ko ng laso na gagamitin mo. Nagmamadaling nagtungo si Nerissa sa kwarto niya at pagbalik niya ay may dala na siyang isang maliit na bote at isang patalim na may kakaibang itsura. Paalon-alon ang hugis ng talim ng patalim at ang hawakan nun ay merong mga nakaukit na simbolo. Itong laso na gagamitin mo. Ang sabi sa akin ni Lolo, kahit ihalo mo pa yan sa kahit anong pagkain, ay hindi yan malalasahan. Para sa naman ang patalim na yan? Ito naman ang gagamitin mo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sa oras kasi na malaso ng mga aswang, ay hindi kagad sila mamamatay. Unti-unti muna sila manghihina at hindi nila mapipigilang ilabas ang totoo nilang anyo. May posibilidad na bago sila mamatay, ay atakihin ka nila. Kaya mabuti na may magagamit kang sandata. Ang patalim na ito ay ginawa talaga bilang panlaban sa mga aswang. Teka. Akala ko ba lalasunin ko lang sila? Bakit naman kailangan ko pa makipaglaban? Huwag ka mag-alala. Dahil mag-aabang kami ni Lolo Jose sa labas ng karinderya, tutulungan ka namin makipaglaban sa mga aswang. Hindi ka namin pababayaan sa laban mo, Jonas. Sige. Pumapayag na ako. Sana talaga ay magtagumpay tayo sa gagawin nating to. Sana mapatay natin ang lahat ng aswang. Magtatagumpay tayo, Jonas. Sigurado ako na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Kahit kailan ay hindi mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Aminado ko na may takot akong naramdaman sa gagawin namin. Ngunit alam ko na yon ang tamang gawin. Lalo na't hindi namin yung gagawin para lang ipagiganti ang pagkamatay ni Albert, kundi upang pigilan ang pagdami ng mga magiging biktima ni Sir Leon at ng mga customer niyang aswang. Sa muling pagpasok ko sa karinderya, ay dala ko ang lason at patalim na binigay sa akin ni Nerissa. Kabado ko pero hindi ko yung pinalata kina Badong at Sir Leon. Pagdating ko ay sinabi na sa akin ni Sir Leon ang mga lulutuin ko. Mabilis na lumipas ang oras at pagsapit ng 9:00 ng gabi ay pinagluto na ako ni Sir Leon dahil aniya ay darating na ang kanyang mga bisita. Nilakasan ko ang loob ko nang inihalo ko sa lahat ng niluluto ko ang lason. Nang dumating na ang mga bisita ay pinagsilbihan na ni Badong ang mga yon. Mas lalo akong kinabahan dahil napuno ng mga tao o mas tamang sabihin na mga aswang ang dining area ng karinderya. Nagsimula ng kumain ng lahat, kabilang na nga si Sir Leon. Pinuntahan ako ni Badong at aniya ay pinapatawag ako ni Sir Leon. Pinuntahan ko si Sir Leon at tumayo siya. Inakbayan niya ako at tumingin siya sa lahat ng kanyang mga bisita. Sandali lang. Tumingin muna kayong lahat dito. Sandali kong aabalahin ang pagkain nyo dahil gusto kong makilala ninyo ang aking napakagaling na kusinero. Heto siya. Walang iba kundi si Jonas. Siya ang nagluto ng lahat ng masasarap na pagkain na kinakain nyo ngayon. Si Jonas ang dahilan kung bakit binabalik-balikan ng mga kagaya natin ang ating karinderya. Napakapalad ko dahil nakilala ko ang isang napakahusay na kusinero na kagaya ni Jonas. Pinalakpakan ako ng lahat ng naroon, ngunit nagkagulo sila nang may ilan na biglang sumuka at nangisay. Sigurado ko
na sa sandaling yun ay umiepekto na ang lason sa kanila. Nadagdagan pa ang mga sumuka. Kaya nagtaka si Sir Leon. Ano nangyayari, Jonas? May inihalo ka ba sa pagkain na niluto mo? Bakit sila nagsusuka? Oo, meron akong hinalo sa mga pagkain na niluto ko. Gusto bang malaman kung ano? Lason! Lason, Leon! Lason ang hinalo ko sa mga kinakain nyo ngayon dahil gusto kong mamatay na kayong lahat! Hayop ka! Hindi kita mapapatawad! Anong dahilan mo at ginawa mo ito? Dahil alam ko na isa kang aswang at lahat ng kumakain dito ay kagaya mo. At alam ko na rin na karne ng tao ang pinapagamit mo sa mga niluluto mo. Laking gulat ko nang sabay-sabay na naging aswang ang lahat ng naroon maliban sa amin ni Badong. Takot na tumakbo palabas si Badong at kasunod nun ay ang pagpasok naman ni Nerissa at Mang Jose. Sinimulan na nilang labanan ang mga aswang na unti-unting binabawian ng buhay dahil sa lason. Maging si Sir Leon ay nasa anyong aswang na, pero sa kabila ng kahindik-hindik niyang itsura ay hindi ko ipinakitang natatakot ako sa kanya. Inilabas ko ang patalim at inihanda ang aking sarili sa pakikipaglaban. Pagbabayaran mo ito! Sisiguraduhin ko na bago ako mamamatay dahil sa lason ay papatayin mo na kita! Hindi mangyayari yan. Dahil kung makikita mo lang ang sarili mo, ay ikaw na mismo ang magsasabi na hindi na magtatagal ang buhay mo. At itong nangyayari sa inyo, ito ang kabayaran sa lahat ng kasamaan nyo. Lalong-lalo ka na! Nang sugurin ako ni Leon, ay agad kong dinipensa ng sarili ko. Iniwasan ko ang matutulis niyang kuko. At nang saksakin ko siya sa dibdib gamit ang patalim, ay agad siyang natumba habang bumubula ang kanyang bibig. Nang luminga ako sa paligid, ay sila Mang Jose at Nerissa na lang ang nakatayo. Lumapit sa akin si Nerissa at hinila niya ako palabas. Naroon si Badong na litong-lito sa nangyayari. Jonas, Brad! Bakit naging mga alibo ang lahat ng nasa loob? Ano mo talaga nangyayari? Saan na ako magpaliwanag, Badong? Nerissa, si Mang Jose. Bakit nagpaiwan siya sa loob? May gagawin pa si Lolo sa loob, pero lalabas din siya maya-maya. Ano pang kailangan niyang gawin? Patay na ang lahat ng aswang. Pati na si Sir Leon, patay na rin. Hindi na nagawang sagutin ni Nerissa ang tanong ko dahil isang malakas na pagsabog mula sa loob ng karinderya ang nangyari. Matapos yun, ay mabilis na nilamon ng apoy ang karinderya. Maya-maya pa, ay lumabas na si Mang Jose. Mang Jose, sinadya mong sunugin ang karinderya? Kailangan kong gawin yun. Dahil mahihirapan tayong ipaliwanag sa mga pulis na mga aswang ang mga pinatay natin. Ngayon, iisipin na lang ng lahat na namatay lahat ng nasa loob dahil sa sunog. Pero, Mang Jose, hindi na po ba talaga sila mabubuhay? Baka po kasi may kakayahan ng mga aswang na yun na mabuhay ulit tapos balikan nila tayo. Hindi na sila mabubuhay dahil sa lason pa lang ay sigurado na ang kanilang kamatayan. Oo nga pala, Jonas. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin, ha. Nang dahil sa ginawa mo, ay hindi lang ang pagkamatay ni Kuya Albert ang nabigyan natin ng katarungan, kundi ang napakaraming naging biktima ng leon na yon. Walang anuman, Nerissa. Isang malaking karangalan para sa akin na nagawa ko kayong tulungan. Habang pinagmamasdan namin ang pagtupok ng apoy sa karinderya, ay ipinaliwanag namin kay Badong ang lahat. Madali naming napaintindi sa kanya ang nangyari dahil nakita niya na naging aswang sila Sir Leon. Hindi ako nang hinayang na nawalan ako ng trabaho dahil alam ko na sa pagkawala ng karinderya ni Sir Leon ay ang pagbabalik ng katahimikan sa aming lugar. Ang pangyayaring yun sa buhay ko ang nag-udyok sa akin para magsumikap ng gusto. Muli ako nag-aral at makalipas ang ilang taon ay isa na akong kusinero sa barko. Naging maganda ang pakikitungo sa akin ni Tita Marga dahil nakapagbibigay na ako ng sapat na pera sa kanya para sa mga pangangailangan niya. Kahit kasi may pagkakataon noon na hindi maganda ang pakikitungo sa akin ni Tita, ay hindi ko pa rin kayang itanggi na siya ang nag-aaruga sa akin nung nawalan ako ng magulang.
Natutunan ko rin na huwag basta magtiwala lalo na sa mga taong hindi nating kilala ng lubusan. Mas mabuti na huwag tayong magpapasilaw sa mga gandang alok lalo na't may mga pagkakataon na ang kasamaan ay nagtatago lamang sa likod ng kabutihan. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagtangkilik at pagsuporta sa aking YouTube channel na The Voice Addict. At bago po matapos ang ating video, sana po ay mag-subscribe na rin po kayo at pindutin niyo po ang like at notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento at mag-iwan na rin po kayo ng comment. Muli, maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hanggang sa muli, mga idol.